Maligayang araw mga bata! Nariritong muli si Teacher Sheena para sa bagong aralin natin sa Aralin Panlipunan 2, Week 7 and 8, Module 4, Quarter 4. Sa araling ito, inaasahang mapahahalagahan mo ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kasapi ng komunidad. Tulong-tulong sa komunidad. Ito ang komunidad ni Oscar. Marumi at magulo ang paligid. Tambak ang basura sa mga gilid at daan at barado ang mga kanal. Isang araw, nagkaroon ng bagyo. Mabilis ang pagbaha sa buong komunidad dahil sa mga baradong kanal at tambak na basura. Marami ang nagkasakit lalo na ang mga bata. Pagkalipas ng bagyo, nangamba ang kapitan ng barangay sa mga pangyayaring ito. Nagpatawag siya ng pagpupulong upang malunasan ang mga suliraning ito. Ang lahat ng tao, babae man o lalaki, bata man at matanda, ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng buong komunidad. Ang mga babae at lalaki ay magkatulong sa paglinis ng kanal at paghukay ng natabunan ng mga basura. Ang mga bata naman ay nagwalis at nanguha ng mga basurang kaya nilang dalhin. Maganda ang naging bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi ng komunidad. Tunay na mahalaga ang pagtutulungan sa paglutas ng problema sa isang komunidad. Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Gamiting gabay ang komunidad ni Oscar. Unang katanungan. Ano ang suliranin sa komunidad ni Oscar? Tumpak, marumi at magulong komunidad. Ano ang nangyari sa kaniyang komunidad? Tama, nagkaroon ng baha at maraming nagkasakit pagkatapos ng bagyo. Ano ang ginawa upang matugunan ang suliranin ng komunidad? Mahusay, nagtulong-tulong ang mga mamamayan sa paglilinis ng komunidad. Ano naman ang kinalabasan ng pagtutulungan ng bawat kasapi ng komunidad? Tama, naging maayos at malinis ang komunidad ni Oscar. Ang gagawin mo lamang sa aktibidad na ito, lagyan ng markang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagtutulungan sa komunidad at X naman kung hindi. Unang bilang. Nagtutulungan ang mga kabataan sa pagdidilig ng halaman sa plaza. Ano ang sagot mo? Mahusay. Check nga ito. Ikalawa, madaling natapos ang paglalagay ng dekorasyon sa entablado ng plaza dahil sa pagtutulungan ng mga babae at lalaking scout. Sagot mo? Tumpak. Check nga. Ikatlo, isinasara ko ang gripo pagkatapos kong maligo. Magaling! Check nga. Ikaapat, naglilinis ng kani-kanilang bakuran ang mga mamamayan. Check o X? Mahusay! Check rin. Ikalimang bilang, ang mga batang babae at lalaki ay naglilinis ng silid-aralan. Tumpak, check rin. Ika-anim na bilang,
Ang pulis ay makikitang naglilinis ng paaralan tuwing may brigada eskwela. Check o X? Tama! Check na check! Ikapitong bilang. Nagkakabit na mga parol at banderitas ang mga barangay health workers at mga kabataan. Check o X? Tumpak. Check. Nagsasagawa ng bayanihan ang mga tao sa pamamahagi ng pagkain sa mga biktima ng lindol. Check o X? Magaling. Check rin. Number 9. Ang mga nanay at tatay ay nagluluto ng lugaw na may malunggay para sa mga batang kulang sa timbang. Ito ba ay X o check? Mahusay! Check rin! At para sa huling bilang, sina ate at kuya ay magkatulong sa paglalaba. Tama! Check rin! Tandaan mo, ang anumang mabigat na gawain at suliranin ay mapapagaan kung may pagtutulungan at pagkakaisa ang bawat kasapi ng komunidad. Mahalaga ang pagtutulungan ng mga babae at lalaki sa pagkakabuklod-buklod ng mga tao, lalo na sa panahong kailangan ng tulong ng iyong kapwa. Sabihin mo lamang kung wasto o mali ang mga pangungusap. Unang bilang, ang pagtutulungan at pakikipagkapwa ay kailangan ng isang komunidad sa paglutas ng mga problema. Wasto o mali? Wasto nga ang tamang sagot. Ikalawang bilang, ang pagtutulungan ay mahalaga sa panahon ng sakuna at kalamidad. Wasto ba ito o mali? Mahusay! Wasto rin ang tamang sagot. Ikatlo, mahalaga ang pagtutulungan ng mga babae at lalaki upang magkaisa ang mga tao sa panahon ng kagipitan. Ano ang sagot mo? Magaling! Wasto ang tamang sagot. Ikaapat na bilang. Maaaring lumaki ang isang bata ng maayos at kapaki-pakinabang sa kaniyang sarili, pamilya, at komunidad kahit hindi niya natatamo ang karapatan niya. Ito ba ay wasto o mali? Ang tamang sagot ay mali. Huling bilang. Ang anumang mabigat na gawain at suliranin ay mapapagaan kahit hindi nagtutulungan at nagkakaisa ang bawat kasapi ng komunidad. Mali o wasto? Tumpak. Mali nga ang sagot. Piliin ang pangungusap na naglalarawan sa kahalagahan ng pagtutulungan. Isulat sa iyong papel ang napiling pangungusap. Unang bilang. Nanalo sa paligsahan ng pinakamalinis na komunidad dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Nararapat ba itong isulat sa iyong papel? Tumpak. Dapat itong isulat dahil naglalarawan ng kahalagahan ng pagtutulungan. Ikalawang bilang. Naging maaliwalas at malamig ang paligid sa komunidad dahil sa mga punong itinanim ng mga babae at lalaking scout. Isusulat ba natin ito sa iyong papel o hindi? Tama, isusulat rin natin ito. Ikatlo, mabilis ang daloy ng trapiko
dahil sa pagtutulungan ng mga pulis at mamamayan. Tumpak! Dapat rin itong isulat sa iyong papel. Ikaapat na bilang, maayos ang kinalabasan ng ginawang entablado para sa programang gaganapin sa komunidad. Magaling! Kasama ito sa isusulat sa iyong papel. At panglimang bilang, naramdaman ang diwa ng Pasko dahil sa mga parol at ilaw na ikinabit ng mga kabataang lalaki at babae. Tama! Ito rin ay isusulat sa iyong papel. Sa gawaing ito, sabihin lamang ang magiging epekto sa bawat bilang kung may pagtutulungan at pagkakaisa. Sabihin rin ang epekto kung walang pagtutulungan at pagkakaisa. Simulan natin sa epekto kung may pagtutulungan. Unang bilang, sa tahanan. Maayos na tahanan. Ikalawang bilang, paaralan. Maayos na paaralan. Ikatlong bilang, epekto sa mga tao kung may pagtutulungan at pagkakaisa. Masaya ang mga tao sa pamumuhay. Masaya at maayos na pamumuhay. At epekto kung may pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Maunlad at mapayapa ang komunidad. Ngayon, isa-isahin naman natin ang magiging epekto sa mga nakasaad sa bawat bilang kung walang pagtutulungan. Sa tahanan, magulo ang tahanan. Magulo ang paaralan. Sa mga tao naman, hindi magkakasundo. Sa pamumuhay, magulo rin ang pamumuhay. At epekto kung walang pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad, magulo at maduming komunidad. Basahin ang bawat sitwasyon. Sabihin kung ano ang maitutulong mo sa nabanggit na mga sitwasyon. Unang sitwasyon. Isa ang iyong komunidad sa nasalanta ng bagyong Ulysses. Nagkataon na hindi kayo naapektuhan ng baha dahil nasa mataas na lugar ang inyong bahay. Marami ang walang maisuot at makain dahil sa pagkawasak ng kanilang mga bahay. Ano ang dapat mong gawin? Magaling! Ang maitutulong ko po ay makipagtulungan sa aking mga magulang at iba pang kapitbahay sa pagsupot ng mga pagkain at damit na ipamamahagi para sa mga nasalanta ng bagyo. Nasunugan ang isa ninyong kapitbahay. Wala silang natirang kagamitan. Ano ang gagawin mo? Magaling! Ang maitutulong ko po ay ipunin ang mga di na ginagamit ngunit maayos na damit upang ipamahagi at mapakinabangan ng mga taong nasunugan. Malapit na ang kapistahan ng iyong komunidad. Nagpatawag ang kapitan ng barangay ng pagpupulong. Pinag-usapan ang gagawing paghahanda sa nasabing okasyon. Ano ang gagawin mo? Wow, tama! Ang maitutulong ko po ay makiisa sa mga programang isasagawa ng aming barangay upang mas maging mabilis at maayos ang paghahanda sa kapistahan ng aming komunidad. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kaalaman. If you want more educational videos,
Please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!